Bakit, Papa? Hindi ba't napagkasundo na natin to? Ano ka ba naman? Ang proyekto ng Ihaw, alam mo ba kung ilang taong nag-aagawan? Dati, dahil sa iyo lang, napagdesisyonan kong ibigay ito sa kanya. Pero ngayon, Mr. Shen, hindi ko na protektahan si Ching Ching ng maayos. Ang nangyari ngayon, lahat ay aking kasalanan. Gusto mo man akong sampalin o pagsabihan, susunod ako. Pero nangangako ako na tunay ang nararamdaman ko para kay Ching Ching. Kahit pa ang proyektong ito, handa ko nang isuko. Ngunit, huwag mo sanang paghiwalayin kami ni Ching Ching. Sino bang hindi marunong mangako ng magaganda? Noon pa man, sinabi mo na aalagaan mo ang aking anak na parang palad. Ngunit tignan mo ngayon, ano nangyari? Ako, Pa, ako yun ito na. Lahat ito'y kasalanan ni Chenlan. Hindi kasalanan ni Kenzeng. paano hindi naging kasalanan? Asawa niya ang babaeng ito. Kahit na sila ngayon ay hiwalay na, ngunit sa hinaharap, paano kung magtulungan silang lokohin ka ulit? Hindi yun maaari. Hindi Mr. Shen. Galit na ako kay Chenlan. Gusto kong lumiyo siya sa akin. Kung ganun, patunayan mo sa akin. Paano? Ako, si Mr. Shen, bilang pangalawang tao sa Yihaw Group dito sa Haicheng, ay kilalang kilala rin. Paano ko magagawa na hayaan ang sarili kong anak na mapahamak ng ganito? Ano? Ang pinsala na natamo ng aking anak ngayon, gusto kong gawin mo ito ng doble sa kanya. Doon ako maniniwala sa'yo. Kenzeng! Kung sasaktan mo ako, siguradong mas mahirapan kapag kaysa siyang kamatayan. Sige, hampasin mo na. Nanginampas mo ako. Di ba malakas ka naman noon? Ako, nabigla lang ako kanina sa galit. Kaya nga, Hindi mo na ba gusto ang proyekto? Gusto mo bang sabihin na ayaw mo na makasama ako? gusto ko pa, Ching Ching. Sige, hampasin mo na. Shenlan, ito ang utang mo sa akin. Kenzeng, sinabi ko na. Gagawin ko ang buhay mo miserable! Nasa aming kamay na lahat. Pero ayaw mo pa rin sumuko? Parang kailangan mo talagang disiplinahin. Mr. Shen, ang patunay na ito ay dapat mong tanggapin. Pa, napatunayan na ni Kenzeng kanyang damdamin. Kaya ang proyektong iyon, Bakit mas nag-aalala ka pa kaysa sa kanya? Talagang kapag anak na babae ay ikakasal, para na rin itinatapon ng tubig. pa, O sige, tatawag ako ngayon. Manager Su, ang dating proyekto, ibigay na sa Kin Group. Ngayon, ipadala mo na lang ang kontrata sa bahay number 25, Kinja Village. Salamat, Mr. Shen. Hindi ko malilimutan ang kabutihang loob mo. Ikaw ang muling magulang ko. Ako'y nagpapasalamat magpakailanman. sige na. Tigilan mo ng kalokohan. Pagkatapos ng kasal natin, tayo ay magiging isang pamilya. Di ba, Papa? Oo. Pa, huwag kang magkalala. Sa hinaharap, tiyak na aalagaan ko si Ching Ching ng doble. Buhay ko'y aalagaan at poprotektahan siya. Sana ikaw rin. Panindigan ang sinabi mo. Bumangon ka na. Pa, ngayon dahil sa babaeng ito, nasa ganitong kalagayan ko. Kailangan kong maglabas ng galit ng gusto. Paano mo nais na aksyonan ito? Hello, Shaosu. Director Chen, ibibigay daw ang proyekto sa Kin Group. Sa masamang tao na si Kinzeng? Imposible. Hindi lang yon. Sinabi niya rin na dalhin ang kontrata sa Kin Village. Ang galing ng pagkakataon. Sa loob ng 10 minuto, dalhin mo ang kontrata at magkita sa pasukan ng Kin Village. Opo. Itaas mo siya para sa akin. Pa, maaari ba siyang aksyonan kahit ano? Siyempre. Basta wag mo lang siyang patayin. Sasakupin ka ng papa mo. Kaya kailangan kong pag-isipan ng mabuti. Pinapayuhan kita. Kung gagalawin mo ko, hindi ka rin masasagip ni Shin Gozeng. Hanggang ngayon, patuloy ka pa rin nagmamayabang. Mukhang wala kang ideya kung sino si Vice President Shen sa Haicheng. Kailangan ko pa ba itong malaman? Wala ka talagang alam. Sasabihin ko sa'yo, si Vice President Shen ay Vice President ng Yihaw Group, isang napakayamang kumpanya sa Daksha. Si Chairman Shen Yihaw ang namumuno sa Beijing at siya ay pinagkakatiwalaan ni Vice President Shen sa Haicheng. Siya na ang parang Diyos. Tama!
Huwag mong sabihin ng Haicheng, kung titignan mo ang mungdak siya, maliban kay Chairman Shen, wala nang iba na hindi pwedeng tanggihan ni Shen Gusheng. Ngayon, sabihin ninyo. Pareho rin akong may apelyaring Chen. Ano bang relasyon ko? Sa Chen na sinasabi nyo na hindi pwedeng galitin. Ano kaya sa tingin nyo? Anong ibig mong sabihin? Baka kakamag-anak ni Chairman Shen? Ngayon ka lang natakot? Pa, huwag mo siyang paniwalaan. Noon pa man, nagkunwari lang siyang anak ng mayaman. Niloko niya si Kenzing. Nagpapanggap na anak ng mayaman, walang pera, wala pa rin koneksyon. Paano niya naman makukuha ang relasyon ng Nihao Group? Hindi pwede. Para sa akin, natatakot lang siya nasaktan namin. Kaya siya nagsisimulang mag-ibento ng kwento. Bakit ka ba ganun kabastos? Kung natatakot ka, maaari kang humingi ng awa sa akin. Magyukod ka ng ilang beses. Baka pumayag akong patawarin ka. Maaaring maging maayos ang pakiramdam ko. Hihingi ako ng tawad sa'yo? Karapat-dapat ka ba? Ikaw! Ngayon, naiintindihan ko na. Ikaw na tao. Matigas at matigas ang ulo mo. Dahil hindi ka namin mapapatalo sa away. Kaya, babaguhin namin ang paraan. Ching-ching, paano mo gustong laruin ito? Sinabi niya akong mistress at ginawang kahihiyan sa publiko. Siyempre, pagbabayaran ko rin siya. Hubaran niyo siya ng damit. Ihagis sa labas para makita ng lahat kung ano ang parusa ng pagiging isang mga akit na babae. Hiya kayo! Pinabalaan ko kayo. Kung hihinto kayo ngayon, maaari kong palampasin ng ibang miyembro ng pamilya Shen. Kung hindi, pasok ang pamilya Shen at Ken sa walang katapusang kapahamakan! Nagpakita ka ng kahihiyan bilang isang kabit. Ang talas pa ng pananilita mo. Isa kang basurang babae. Sino bang tinatakot mo? Kenzeng, ang mga pananalitang iyon, pwede mo sigurong lilangin ng iba, pero huwag mo rin lukuhin ang sarili mo. Hindi ko lang naipakita sa'yo ang aking tunay na pagkakakilanlan. Pero bago tayo magpakasal, 1 taon na rin tayong nag-uusap. Talaga bang iniisip mo na ako'y ganong klaseng tao? Ikaw, Sige, hindi mo man paniniwalaan ang aking salita, pero paano kung ako ngay anak ng pinakamayamang taong anak ni Chen Yehaw? Naisip niyo ba kung ano magiging kahinat na ginagawa ninyo ngayon? Kinsey, siguraduhin mo munang naiintindihan mo ano pa talaga ang katayuan niya. Hindi ko rin sigurado. Pero kahit na anak ng mayaman siya, kung naitaboy siya, hindi siya pwede maging anak ni Chairman Sheng. Kung siya ang totoong anak ni Chairman Chen, kung naitaboy siya, paano namin hindi malalaman? At yun ay dahil ako'y nagkamali. Nagpinilit na pakasalanan sa salbahing tulad mo. Anong ibig mong sabihin? 2 taon ang nakalipas. Ako ang taong nadaya ng isang halimo sa anyo ng tao. Akala ko pwede kitang pagkatiwalaan habang buhay. Pero hindi ka gusto ng papa ko. Sinabi niya hindi ka mapagkakatiwalaan. Dahil sa galit, iniwan kong pamilya para pakasalan ka. Kanina, hindi pa ako sigurado. Pero ngayon, malinaw na. Ikaw isang mandarayan na puno ng kasinungalingan. Bakit? Totoo, hindi maganda ang aking pinagmulan. Pero nakalaya ako sa mga tanikala. Ako na ganito kagaling. Nakamit ko ang puso ni Ching Ching at ang pagpapahalaga ni Chairman Shen. Sabihin mo sa akin, ang tatay mo ay hindi ako gusto. Talaga bang palaging pinapababa ang aking kalaman tungkol sa'yo? Talaga ba? Mali ba si Kenzing? Tanging mga taong mababaw ang pananaw ang makakagawa ng ganitong kasinungalingan. Ano pang hinihintay niyo? Hindi niyo ba narinig ang sinabi ni Ching Ching? Humarad niyo siya! Bitawan niyo ako! Umayos ka! Ito ang parusa sa'yo ang pagkakasala mo laban sa akin. Pagpatuloy niyo! Hindi! Wag! 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 Bitawan niyo ang kamay ko! Wag! Grabe naman sila! Huminto kayong lahat! Chen, bakit nandito si Chairman Chen? Pa,
Pa, dumating ka na rin. Pasensya na, si Papa ay nahuli. Pa? Sino ka ba? Pumasok ka dito ng buong tiwala at ituturo sa akin kung ano ang gagawin? Sasabihin ko sa'yo, ito ang Kinja Village. Ang teritoryo ko. Kanina ay narinig kong tinawag siya ni Chinlan na Papa. Hindi ba siya isang dalagita sa kalye? Ah! Naiintindihan ko na. Ito ang amain ni Chinlan. Amain? Naiintindihan ko na. Chenlan, alam kong hindi ka makatiis ang kalungkutan, pero hindi ko inaasahan na ganun ka kababa sa pagpili. Matagal ka na palang nagkikipagkita sa matandang lalaki at sinasabi mo pa na ako ang nagtataksil? Ikaw, mga babaeng katulad mo. Paano magiging malinis ang mga gawa? Sa tingin ko kanina, hindi pa sapat ang sampal. Manahimik ka! Bakit mo siya sinampal? Ang dapat turuan ay si Chela na babae ito. At pati nga po naman niya. Hindi rin mukhang mabuti ang tao. Sama-sama ayusin natin sila. Tumahimik ka! Wala kang kwenta! Bakit mo ko sinampal? Nakuha mo pang magtanong? Ano ba nangyayari? Chairman Chen! Mali po ako, Chairman Chen! Patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam na anak niyo sa... Chairman Chen! Hindi ba ikaw ang Diyos ng Haicheng? Bakit nakaluhod ka? Gumuho ba ang langit? Binibini, mali talaga ako. Patawarin niyo po ako. Pwede niyo akong sampalin o parusahan. Ipinapakusap ko po sa inyo. Maghingi po sana ako ng awa sa inyo, Chairman Chen. Sinasabi ko na nga siya isang manloloko! Pinapakusap ko sa iyo, Binibini. Talagang hindi ko alam. Sa tingin ko, hinahanap mo ang kamatayan mo. Chairman Shen, patawarin po ninyo ako. Hindi niyo po talaga mauulit. At gusto mo pa talaga maulit ito? Simula ngayon, ikaw at ang ihaw ay wala ng kahit anong kaugnayan. At babawiin ko na lahat ng ibinigay sa iyo ng ihaw nitong mga taon. Hindi pwede, Chairman Shen, kung babawiin mo ang posisyon ko para bang kinuha mo ang buhay ko. Nang pinalo mo si Lanlan, naisip mo ba ang magiging bunga nito? Ako, talaga hindi ko alam. Pa, kung tatanggalan ka ng posisyon, paano naman proyekto ko? Ikaw, ang proyekto mo, naway patayin ka ng pamilya Shen kung gusto mo ang proyekto ng Ihaw Group. Ito ay talagang magandang proyekto. Ngunit ang kontratang ito, kahit ibigay ko pa sa aso, hindi ko ipagkakalob sa tulad mong basura! Ang proyekto ko! Ang proyekto ko! Ang proyekto ko! Ang proyekto ko! Ito ang pinakamahalagang proyekto ng Ihaw Group! Ikaw na walang kwenta! Paano mo nagawang punitin ito? Sinabi ko sa'yo tumahimik ka! Hindi mo ba talaga naiintindihan? Ano ba talaga nangyayari sa'yo? At saka, sino itong matandang ito? Bakit kanya tatanggalan ng posisyon? Ang kapal mo talaga! Lahat ng ito ay ginawa ng hangal na ito. Hindi ko na ituro ng tama ang anak ko. Ayoko na sa anak na ito. Chairman Shen, patawarin niyo po ako. Ako po ito na inyong anak! Sinabi ko na, simula ngayon, wala na akong ganitong anak. Sobra na pong ginawa niyo! Ako pa ang tanging anak niyo! Kahit gaano pa kagaling matandang iyon, siya ang tanging amamang kinikilala ni Chenlan lamang! Talaga bang ganun ka na? Bobo ka! Sa oras na ito ay hindi mo pa rin nakikita ang sitwasyon? Gusto mo bang ilagay sa panganib ang buong pamilyang Shen? Papatayin mo ba silang lahat? Ha? Ano bang ibig mong sabihin? Ano ba talagang kinakatakutan mo? Hindi pwede. Siya ba ang anak ng mayaman ng Ihaw Group? Oo! Siya nga ang mayamang anak ng Ihaw Group! Ano? Hindi pwede. Hindi pwede. Kenzeng, hindi ba sinabi mo siya siyang dalagita lamang? Pinaniniwalaan mo lahat ng sinasabi ni Kenzeng? Talagang bagay na bagay kayo sa isa't isa. Para magkasundo kayong dalawa. Ibig sabihin nito, baka siya nga talaga si Chen Yihaw? Babo! Ang pangalan ni Mr. Chen, hindi mo dapat basta tawagin hangal ka! Pwede mo ba siya tawagin ng ganun? Si Chenlan.
Si Chenlan ay talaga nga ang mayamang anak ng Yiho Group. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalain na ang anak kong inalagaan ko ng buong puso ay ganito rin yung pakitunguhan. Kayo! Dapat kayong mamatay lahat! Tawagin niyo ang mga tao! Pukpukin niyo sila! Simulan na! Opo, opo! Nagkamali po ako! Tama na! Tigilan niyo na! Tama na! Baka may mamatay pa! Hindi ko talaga alam! Nanak ko si Chinlan! Walang salang hindi nakakaalam. Hindi niyo pwede gawin ito. Hindi pwedeng ganito. Gumamit lang ako ng sariling taktika para bayaran ang ginawa niyo sa akin. Higit pa rito, binabalaan ko na kayo noon, ngunit hindi kayo naniwala. Sensya na, Chinlan! Talaga namang nagkamali ako! Talaga bang alam mo na nagkamali ka? O natakot ka lang sa akin dahil sa aking katayuan? Pareho lang kayo ng tatay mo. Pareho kayong natatakot sa malalakas nang aapi sa mahihina. Kung ngayon ang aking ama ay hindi chairman ng Yeho Group. Malamang kami ng aking ama ay hinampas yun ng todo. At ikaw rin. Ng mga nakaraang taon ay pinapakita ng kapangyarihan ng Yeho Group. Ginagawang hari sa Haicheng, hindi ba? Manager Su, agaran mo itong imbestagahan. Sana bago sumikat ang araw bukas. Ang Haicheng ay wala ng pamilyang Shen. Walang problema, Miss Chen. Hindi ka pwede maging ganito kalupit, Miss Chen. At para sa'yo naman, Lanlan. Lanlan ako. Alam kong may puwang pa ako sa puso mo. Tama ba? Hindi mo pwedeng tratuhin ako ng ginawa mo sa pamilyang Shen. may buwang sa puso ko? Kinseng, paano mo na kung sabihin yan, ha? Nagkamali ba ako? Nag-date tayo ng 1 taon at kasal ng 2 taon. Ganon katagal ang ating relasyon. Hindi pwedeng basta-basta bitawan. Kahit sa nakaraang 2 taon, hindi ako ganon kasama. Pero isipin mo naman si Mama. Siguradong naging mabuti din siya sa'yo. Maganda ang relasyon ninyo, hindi ba? Hindi mo pwedeng maging ganito kalapit sa burol ng aking ina. May mukha ka pang pag-usapan ang relasyon ninyo. Nung una, minahal ng anak ko ikaw. Para sa'yo, handa siyang putulin ang ugnayan namin para makasama ka. Handang makipagsapalaran sa hirap kasama ka. At ikaw naman, kasal ka na. At may kinukup-kup na iba. At nakuha mo pang magsalita ng ganyan. Ako? Noong una, iniwan ko ang lahat para sumama sa'yo. Pero inisip mo na walang-wala ako at agad mo akong iniwan, lumiko ka at sumama sa kanya. Kenzeng, isa kang makasarili. Hindi ka karapat-dapat patawarin. At higit pa rito, huwag mong gamitin ang pagkamatay ng iyong ina bilang dahilan. Ang iyong kabit pa nga ay pinawi na ang abon ng kanyang labi. Hindi ka karapat-dapat banggitin pa siya. Lanlan. Lanlan, nagkamali akong Lanlan. Nagranggo ako sa iyo, pero handa akong itama ang mali ko. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tanging ikaw lang ang nasa puso ko. Iniibig lamang kita, Lanlan. Ay! Nakakasuklam ka talaga. Isa ka talagang makasarili at interesado sa sarili mo. Ngayon, lumuluhod ka sa harap ko dahil nawalan ka ng lahat at gusto mo lang ibalik ang iyong halaga. Sayang, hindi yun posible. Bukas, i-aanunsyo ko sa publiko na kung may maglakas loob na makipagtulungan sa iyo, Kenzeng, ito ay pakikipagtunggali sa Yeho Group. Ano? Huwag kang magmadali. Meron pa. Ano pa bang gusto mo? Sabi ko na sa'yo, ako ay taong hindi nakakalimot sa utang na loob at galit. Kapag naghihigante, dapat sa puso mismo ito'y tumama. Ang pinakamamahal kong Kenzeng, hindi ba ang iyong dangal? Kaya bukas, ipapakita ko ang lahat ng ginawa mo sa mga pangunahing pahayagan para makita ng buong bansa kung sino ka talagang tao ka. Hindi pwede. Hindi pwede, Lanlan. Hindi mo ba talaga akong kaya patawarin? Huwag kang magsalita. Nagkakasuklam ka. Ang taong gaya mo, hindi ka dapat na patawarin. Palaging may paraan. Lanlan,
Okay lang kung hindi mo ako patawarin. Basta pakawalan mo lang ako. Gagawin ko kahit ano sa'yo. Pakiusap, Lanlan. Gagawin mo kahit ano? Tama. Siya yun. Dahil sa kanya nagulo ang lahat. At naawa ako sa sitwasyon mo. Ngayon, hihiganti ako sa kanya para hindi madumi ng kamay mo. Kensing! Ngayon, sinong may gawa nito? Sinong may pananagutan? Manahimik ka! Ikaw ang dahilan kung bakit kami nag-aaway. Nagpakumbaba na si Chairman Chen. Ang mga mapang-ubusong ito ay nararapat ilagay sa libingan. Para kanino lahat ng ito? Ako yata yung nabulag na nahulog sa'yo. Isang taong may mukha ng tao, pero puso ng hayop! Langya ka! Dahil sa'yo, hindi sana nagdiborsyo sila lang sa akin. Ginugulo mo ang pamilya ko at inaatake mo pang anak ko. Susubukan kitang tapatan. Tama na. Pag-iwalayin mo na sila. Lanlan, pinaglabas ko ng galit mo. Parang wala lang. Pakawalan mo na ako. Hindi, Chenlan! Hindi mo pwedeng palampasin siya! Walang hiya na mapagkunwari! Tama! Siya ang ugat ng lahat ng kasamaan. Sabi ko sa'yo, dapat putulin ang kanyang mga kamay at paa at itapon sa ilog para pakainin ng isda. Manahimik ka! Dahil sa inyo, nagkaroon ng away. Pa, ang ingay nila. Itapon sila. Kasabay ay tumawag sa pulis. Dalhin sila. Chairman! Lanlan! Ka na. Bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Lanlan! Hindi mo siya pwedeng palampasin! Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Sige na. Isang pagkakataon. Tita, kahit 2 taon ay pinipilit ako ni Kensing nalagaan ka. Pero talagang mabuti ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Sa uling antungan mo, sisiguraduhin kung magkakaroon ka ng marangyang libing. Sana sa susunod na buhay mo. Huwag mo na makasalubong ang anak na gaya ni Kensing. Sige na. Ang espiritu ng iyong biyan ay tiyak na aalalahanin ka rin. Ngayon, oras na para ayusin mo ang sarili mong buhay. Anong gagawin ko? Pumunta ko muna sa ospital tapos umuwi ka at maghanda para sa pamumuno sa Yihaw Group. Pa! Ganito ka pala. Pagkatapos ng 2 taong paglayo, parusa ko to sa'yo. Simula ngayon, ikaw ang magiging maliit na CEO Chen. Naiintindihan ko pa. Simula ngayon, sisikapin kong makasama ka ng mabuti at tulungan kang pamahalaan ng kumpanya. Sige. Manonood namin na tinatanggap ang pagbabalik mo, Mrs. Chen. Binabati ka namin, Miss Chan, sa pagpasok sa trabaho. Kailan ko? Pa, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Gusto kong magpahinga ng 2 araw. Nagbago ng plano ko. Sa panahong ito, sasagutin mo na ang pamamahala ng kumpanya. Ganun ba? Pwede rin. Pero pa, gusto kong magsimula bilang advertising intern. Pagkatapos ng magiging biglang CEO, makakasanayan ko rin ang aking kakayahan. Sige, kung yun ang gusto mo. Simula bukas, mag-o-occupy ka bilang intern. Pumasok ka sa trabaho. Sige, salamat pa. Oo nga pala. Si Kinsey na yan. Inaayos ko na ang sitwasyon para sa kanya. Sa buhay niya. Huwag niya siyang lalabas sa harap mo. Babayaran na rin niya ang nararapat sa kanya. Alam ko na pa. Matagal ko nang alam ko anong klaseng tao siya. Sige, ito ang aking mabuting anak na babae. Malapit ng oras, kailangan ko nang umalis. Ang kumpanya ay nasa sayo na. Sige, pa, hindi ko bibiguin ang iyong tiwala. Oo. Pinagawa ko na kay Mr. Yulin ang isang jade bracelet para sa'yo. Nasa opisina ko ito. Huwag mong kalimutang kunin. Sige. Magsisimula bilang intern? Mukhang hindi rin masama. Si Lanlan, kakabalik lang niya. Walang tigil ang kabako nung inapi siya. Ipaalam sa lahat, bukas ay pupunta si Miss Chen sa kumpanya. Paalagaan siya ng maayos. Masusunod. Ano?
Si Miss Chen ay pupunta sa amin sa advertising department bilang intern? Ito ang nag-iisang anak ni chairman, tagapagmana ng ihaw, at magiging chairman sa hinarap? Sige. Si Miss Chen ay nagka-green na jacket at Hermes na scarf? Sige, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong alagaan ng maayos si Miss Chen. Maganda kayong lahat. Handa tayong salubungin ng maayos si Miss Chen. Opo! Maliliit na ako. Wala ka bang mata? Pasensya na. Chen yan? Kaklase mo ko nung high school. Hindi mo ba ako naalala? Chenlen? Bakit ka nandito? Nagka-intern ako sa ihaw. Papasok ako ngayon. Ikaw din? Papasok sa ihaw? Di ba ang ihaw ay parang sa may degree? Paano ka nagkapasok kung high school dropout ka lang? At yung mga tambay sa lipunan nagkapasok? Hindi ba ako nag-transfer ng school? Paano ko naging tambay sa lipunan? Ang malas ko naman! Alam mo ba magkano ang suot ko na ito? Pasensya na. Tunay na humingi ako ng paumanhin. Tingnan mo. Ganito na lang. Ibibigay kong scarf at coat ko sa'yo bilang kabayaran. Heto. Hindi ba ito Hermes? Paano rin nakuha ang ganong mamahaling bagay? Siguradong peking brand ito. Sige na. Dahil kaklase tayo noon, patatawarin na kita sa pagkakataong ito. Gray na coat, Hermes scarf. Iyan siya. Ikaw ba si Miss Chen? Ako si Gu Xiao, manager ng advertising department. Kumusta? Miss Chen, ang payak mo naman. Oo nga eh. Ikaw ang nag-iisang anak ng Ihaw Group at magiging chairman sa hinarap. Paano ka nakapasok bilang intern sa amin sa base level? Paano nalaman agad ang plano kong mag-intern? Miss Chen, sa trabaho, kung may hindi ka nagugustuhan, sabihin mo lang sa akin. Sa sweldo, ikaw ang boss. Ako ang bahala sa sweldo? Siguro nagkamali lang silang tao. Pero, ito ang pagkakataon ko. Aalagaan ko ng maayos ang lahat. Miss Chen, sumunod na po kayo. Ikaw ang bagong intern ngayon, di ba? Bilisan mo, linisin mo ng lugar. Huwag mong harangan. Maglilinis ako? Oo. Hawak mo lang naman yung basahan. Dali, punasan mo ng mesa. Basahan? Sa kanya to. Ano? Hindi ba't ako sa Chenlen? Anong sinasabi mo? Ako ang nag-iisang anak ng Ihaw Group. Hindi ko dadalhin ng ganitong mumurahin lang. Tama. Pero hawak mo ng mumurahing basurang yan. Anong itsura mo ngayon? Duda ka ba kay Miss Chen? Paano niyo mapapatunayan na siya ay si Miss Chen? Hindi ko nababanggitin pa. Ang scarf pa lang, sapat na para sa 6 na buwang sahod mo. Kung hindi siya, paano mo malalaman? Bobo ka ba? Ako? Tama na. Ikaw, intern. Nagtatampo na si Miss Chen. Kung magsasalita ka pa, paaalisin ka na. Bilisan mo na. Linisin mo ng pwesto ni Miss Chen. Bakit? Miss Chen, sumunod na po kayo. Dito sa Yeho Group, ano bang klase ng mga taong kinuha namin? Puti na lang nandito ako. Sakto, para ayusin sila. Lilinisin ang masamang gawi. Pwede na ba? Oo, pwede na. Lumabas ka na. Huwag na sa harap ko. Nasaan ang bracelet ko? Nawala ang bracelet ko! Paano nawala ang bracelet mo? Ang bracelet ni Miss Chen ay napaka-espesyal. Sino kayang kumuha nito? Chinlen, ikaw bang kumuha ng bracelet ko? Anong bracelet? Hindi ko pa nakita yon at hindi ko rin kukunin sa'yo yon. Kung sinasabi mo na hindi ikaw kumuha, buksan mo nga ang bag mo para makita namin. Kung wala naman, maniniwala ako sa'yo. Bakit kailangan ko ipakita ang bag ko? Ang sobrang pagtatanggol mo sa bag mo ay nagpapakita ng takot kami sa advertising. Malinis ang kamay. Hindi kami nawala ng gamit dati. Bakit yung dumating ka? Nawala agad ang bagay na ito. Tignan mo yung tsura niya. Kitang-kita, hindi malinis ang kamay. Ano bang sinasabi niyo? Huwag na kayong magpaligoy-ligoy. Buksan niyo ng bag. Ay! Grabe naman. Nasa bag mo nga pala ang bracelet. Yan nga ang bracelet ko. Miss Chen, ang bracelet mo. Ang bracelet na ito, hindi ba ito yung binili ni Chairman lang araw lang nakalipas? 5 bilyon ang halaga nito. Ginawa mismo ni Master Yulan. Ginawa niya ito ng kamay niya mismo. Alam mo na pala yun. Magaling ka rin mamili, Manager Gu. Miss Chen, hindi ka taka-taka na ikaw ang paboritong anak ni Chairman. 5 bilyon lang? Tingnan mo ang kulay ng bracelet na ito.
Kitang-kita na peke. Hindi rin tumatas na kopya. Ikaw talaga! Kinuha mo na nga ang bracelet ni Miss Chen. At ngayon, nangas ka pang sabihin peke ito? Sinasabi mo na peke ang bracelet ni Miss Chen? Ipakita mo nga ang tunay na bracelet. Sakto lang. Mayroon akong tunay na isa. Shinlen, bakit mo kami dinala sa opisina ni Chairman? Oo nga, ano bang gagawin mo? Dahil ang tunay na bracelet na ginawa mismo ni Master Yulen ay nasa opisina ng Chairman. Ano? Ito ang opisina ng Chairman. May password lock pa. Hindi tayo makapasok. Paano natin malalaman kung totoo? Si Chen yun. Hindi ba siyang Miss Chen? Dapat kaya niyang buksan ang pinto ng opisina ng Chairman. Hindi ba yun obvious? Sigurado akong kaya ni Miss Chen ang buksan yan. Miss Chen, buksan mo na lang pinto para maalis ang maliit na magnanakaw na ito. Miss Chen, go na. Hintayin mo na lang. Pag nabuksan ni Miss ang pinto, ikaw ang unang matatanggal. Hintayin nating makita. Tingnan niyo. Hindi niya mabuksan ang pinto ng Chairman. Hindi talaga siya si Miss Chen. Sino ba nagsabi na hindi ko mabuksan? Sigurado akong mali lang ang password lock. Oo nga. Mali talaga ang password lock. Patuloy pa rin sa pagtanggi. Tingnan niyo na lang. Ha? Paano niya nabuksan ang pinto ng Chairman? Ibig sabihin nun, siya ang tunay na Miss Chen. Nakikita niyo ba ng malinaw? Ano bang ginagawa niyo? Bakit nabuksan ang pinto ng opisina? Ano itong nangyayari? Noong nakaraang mga araw, nasira ang pinto ng opisina ni Chairman Chen. Napatawag na ang repair service. Pero sabi ng repairman, hindi siya makakarating ngayon. Ngayong hapon na siya darating. Huwag kayong basta-basta pumapasok. Nasira lang pala ang lock ng opisina. Diba? Bakit naman magkamali ang password ko? Oo. Paano kaya hindi alam ni Miss Chen ang password ng Chairman? Ikaw intern. Halos naloko mo ako. Ang tapang mo naman. Ang pinto ng opisina ng Chairman, binuksan mo pa? Ikaw na simpleng taga-baryo. Iniisip mo bang ikaw si Miss Chen? Hindi ako nagkamaling mag-password. Ikaw intern. Nangas ka magnakaw ng ganitong mahal na bracelet. At ngayon, tapang-tapangan ka pa? May paraan pa ako para patunayan ang peke yung bracelet mo. Chen yun. Hahamon ka ba? Sige na nga. Tama na. Isa lang naman siyang intern. Palampasin na natin siya sa pagkakataong ito. Miss Chen, ang bait-bait mo naman. Miss. Si Chenlen, siya ang Miss Chen?